Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, in Mindanao, sa mga kapwa ko OFWs around the world. Hello, good morning, mega love shoutout po sa inyong lahat. Ang topic natin ngayon ay itong, may isang bako-bako yung mukha or bukbukin yung mukha ng kongresista sa Bicol na nais ibalik ang franchise ng Abayas CBN. Itong si Representative Joey Salcida, no? Nag-file siya ng bill to grant a broadcast franchise to ABS-CBN. Oy. Kasi hindi na nila kaya ngayon, no? Nawala ang abayas na kanilang binabayaran para maglabas ng kanilang mga ads, no? Na mga millions ang ginagastos. So, ito no, kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share. Maraming salamat. At ito, ayon dito sa Philippine Star, mga lalabs, mga vayots, kahapon yata ito na balita, no? Ito, Manila, Philippines, ABS-CBN is deeply grateful for a new bill filed in Congress yesterday seeking for the media grants franchise renewal. In a statement, ABS-CBN said while we were not aware of Representative Joey Salcida's filing of a bill to grant a broadcast franchise to ABS-CBN, we are deeply grateful for his support and belief in ABS-CBN's contributions and mission to serve the Filipino public. Gusto lang ni Salcida, baka tagilid siya doon sa kanilang lugar ngayon, sa re-electionist yata to, ay gumawa siya ng istorya ngayon para, yun, sasabihin, ito siya iboto natin dahil ibalik ang Abayas-CBN. Magsilbi daw sa public, sa Filipino public. Dami ngang discrimination ng ABS-CBN noon pa. Tandaan natin mga lalabs, mga vayots, na yung may-ari na chairman emeritus ng ABS-CBN na yan, na si Gabby Lopez, ay isang American citizen, born American citizen, at hindi nag-renounce ng kanyang citizenship. Noong matandaan ninyo na binalangkas ang prangkisa ng ABS-CBN sa Kongreso nila ni Congressman Marcoleta, PD Barzaga, Boying Rimulya, at yung isa pa na pamangkin ba yun ni Miriam Santiago, si Mike Defensor ba yun? Ayun. Another citizenship, hindi lang si Erwin Tulfo. Ayan, Rafi Tulfo, isa pa yan. Dapat halongkatin din yan na yung mga citizenship nila. Iba't ibang pangalan sa iba't ibang asawa. Dito ganun din. Citizenship din ang number one ditong problema, kaya hindi pwede bigyan ng tawag dito another franchise ang Abayas-CBN. Tapos hito sila ngayon dahil si Bongbong Marcos ang presidente at nako po, malaking problema na naman to. So, nagpapasalamat din daw yung kumpanyang Abayas-CBN sa ibang mga lawmakers na anong nakaraan ay nag-push, no? Or nagtulak din nito para sa franchise renewal. We would also like to express our sincerest thanks to Representative itong Gabriel Bordado. Di ba sa ano din yata to? Bicol? Na may kaso, may nabaril yung kanyang tawag dito, baril. May napatay yata, tapos baril niya gamit, nakapangalan sa kanya. Ito si Bordado. Tapos si Arlen Brosas, ay alam naman natin, yung makakaliwang grupo yun. Franz Castro, Raul Manuel, ay Diyos ko po. Johnny Pimentel at Rufus Rodriguez, alam naman natin link to lahat sa mga makakaliwang grupo at saka, yung mga aktivista, mga dilawan to, At of course, gamit na gamit kasi nila si Abayas-CBN during kampanya para siraan ang kanilang mga kalaban. Ngayon kasi, mahirap
wala ang bias at may social media na mas malakas pa ngayon kaysa mainstream media. Kaya yun. Ito daw si Rufus Rodriguez, who have previously filed similar bills. The company concluded in its statement, House Bill 1125, which seeks to grant the company a 25-year franchise to construct, install, operate, and maintain stations across the country, was filed yesterday by Albay Second District Representative Joey Salcida, chairperson of the House Committee on Ways and Means. Among Salcida's reason for filing the bill is the displacement of more than, ito na naman tayo, ito yung kalat nila noon pa na more than daw 11,000 employees daw ang nawalan ng trabaho. Ito, when the network was shut down at the heart of the COVID-19 pandemic nearly 5 years ago on May 5, 2020. Ito, nung nagsara, no? So, ngayon, alam naman natin na noon pa, ayon pa sa hearing dyan sa Kongreso, hindi po 11,000 ang mga trabahante mismo ng ABS-CBN, kundi 4,600 katao lang. The rest niyan ay mga itong mga may ano lang sila, no? Yung kontrata nila tag 6 months lang, subcontract, basta something ganyan ang tawag. At nabayaran na ba ng ABS-CBN yung mahigit 100 na mga tawag dito, cameraman noon. Na kasali dyan si Journally, di ba yung nagtrabaho yata ngayon sa GMA7, na-interview pa yun no, ni Banat Bay. At nakasali pa yun na nakipaglaban dito noong panahon ng inimbestigan ang abayas. Yung iba niyang mga kasamahan nag-abroad, yung iba namatay na lang na nakipaglaban sa ABS-CBN na hanggang ngayon ay hindi binayaran ng ABS-CBN ang kanilang labor na atraso sa mga tao na yon, no? Dahil nag-file sila ng counter affidavit yata iyon. Nanghihingi sila ng na hindi ayaw nila magbayad, di po ba? So bakit mo bibigyan ng putang inang abayas CBN na to? Na kung wala man lang silang pagbabago sa kanilang mga paninindigan, mas bababoyin nila ang bansang Pilipinas kapag sila ay makabalik. Tandaan po natin yan. Wag na po bigyan ito ng prangkisa. Ito si Salcida ay gusto lang niyang magpabango dahil re-electionist at siguro tagilid lalo na ngayon ay yon na lalo na yung binulgar ni Mayor Magalong, yung 7-7 na yan, 7 million sa AKAP, 7 million sa MAIP, 7 million din sa AX na mga kongresista kapag sumasama kay Martin Romualdez kapag pumupunta sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para mamigay ng ayuda. Kaya pala, nung sa Surigao sila pumunta, na namigay ng ayuda doon, may 70 ka congressman at congresswoman ang sumama kay Martin Romualdez dahil may mga 7-7 pala, mga potang inang mga kongresistang yawa na to ng mga makakapalang mukha at mga mukhang pira. O, di ba? So saan pa yun sila pumunta? Sa Davao, ilan ang kongresista din doon na sumama? 70 yata din yun. So, bawat isa nun, may tag 20, ilang million yun sa 7-7 yun? 21? 21 million ba? 774. See? May 21 million kada isang kongrista kung sasama kay Martin Romualdez. Kung 70 ka tao, 70 ka senador ang sumasama kay Martin Romualdez, sa kung saan siya pumupuntang lugar sa Pilipinas mamigay ng ayuda or may 100. Gagastos pa yun sa eroplano, pagkain nila, hotel, at kung ano-ano pa. Pira ng taong bayan yun.
Tapos ngayon ito babaya. Kaya nga dumipinsa si Salcida, hindi daw niya alam. Che! Tapos ito ngayon siya magpapabango, magpapakabayani dito sa ABS-CBN. Hoy, olol! Hanggang ngayon, hindi nagbabayad ang ABS-CBN sa kanilang atraso doon sa kanilang mga manggagawa. Namatay na lang yung iba. At yung iba, wala na. Ayaw na, hindi na nila inano yun. Pinabayaan na lang, pinasadyos na lang nila. At ang chairman emeritus ng ABS-CBN na to ay born citizen. American citizen. At hindi. At ayaw niyang mag-renounce. Tapos kayo ngayon, gusto ninyong maging bayani, magpaka-Jose Rizal kayo or sino ba? Para ibalik ang ABS-CBN. Abay, mga putangina ninyo talaga, no? Para lang ito sa kanilang kapakanan. Pero yung mga tao na binaboy ng ABS-CBN noon, wala silang pakialam. At isa na dyan si Jason Sa at yung si Mel, no? Mga animal talaga itong mga mambabatas na to. Dapat huwag na ninyo iboto si Salcida dyan sa sa Bicol, sa Albay. Tingnan mo yung mukha niya, bako-bako na nga. Ano pa kaya yung lugar ninyo doon? Na yung mga kalsada doon, yung mga tulay, 80% buhangin, 5% bakal, 5% simento, 5% bato. Kaya ang ending, ang resulta, ayun, hugno.